Hello, I'm John Sichon, Rappler reporter for the Visayas, and we're here right now in Cebu City at the Fuente Osmeña Circle, where activists, human rights advocates, and members of and family members of those who were victims of former President Rodrigo Duterte's drug war are currently present and having a protest action to call for justice for the families, for the victims of extrajudicial killings during the term of Duterte. Now, many of Duterte's supporters have said that many of those cases were fabricated, that many of the people during the administration received reaped the benefits of the drug war. But many of the family members here today will tell you a different story, and in fact say that they have witnessed the merciless killing and salvaging of family members who were allegedly accused of being drug addicts and being members of the Communist Party of the Philippines, of being members of the New People's Army. But right now, many of the activists are saying, especially here, that many of those cases, not a single one followed due process. So we have here some activists who are calling for justice right now. Pag wala'y pag-respeto sa kapulisan, sa atong mga panimalay, sa atong mga kaigsunan nila mga kapulis. Ang may resulta karon, yung pag-result, si Warren Pepares, ikan sa ICC, kaduyong palusot, pagkasong silisyon, sa pagpataka na lang ng Yawin Duterte, sa iyang naangga ng pagpangulga, na daw sama lang yapon siya sa kapresidente. Resulta, tungod sa way kakapoy na pakikisok sa mga biktima, ilabi na ang mga pamilya nila. Nagikukluhan sa sayon sa kinabuhi, ilabi na, hindi sa Cebu. Napayubay kanikuyog na to, ang pinakatakot sa pamilya, ganahin mong biktima sa one-time, big-time, na pagpamatay sa kapulisan sa atong mga kabos sa dakbayan, na sayon-sayon naman ang ilhon, na kuno, mga durugista, abandona ba'y mga tinood ng mga drug lord na ibang patay. Si Duterte, gawas siguro sa iyong kompetensya sa ilang iprotektahan mismo mas tatko pa mga durugista sa Pilipinas. Dahil pinanood pa na nagpalampuso ng kampanya kontra droga ang Duterte, droga'y punta makabalik ang droga. Apan sa dihang nawagtang si Duterte sa pagka-presidente, nakita nato na suble, kilo-kilong droga lang gihapon ng pamatuod na peke ang kampanya kontra droga sa kanting presidente. Ang gihibo naman ni Duterte, ibalik sa itong mga kapulisan ang sobrang kapalis na antot gayon kianin na sa mga kaigsunan. Sayon-sayon na lang sa itong kapulisan, sunyo na mga panimalay sa itong kabus sa dakbayan, mga mag-uuma, uban pagkabus na sikto. Gamiton ng kampanya kontra droga. Aron mangawat, manghilabot, o kahapon patay, kabisan kinsa na lang. O kini mga kaigsunan, ngano? Gananing kamot kita. Ito kita sa tibok kalimutan, na pagyas ang sistema sa justisya din sa Pilipinas. Kung panag-isangan kita sa International Criminal Court, na atong nakita na samtang mapagyapon ang dagan sa sistema sa atong justisya din sa Pilipinas, dili makabatot ang justisya ang mga inosenteng biktima sa oplantukhang ni Duterte. Sama na dili na usab makabiktima maganda mga tumamang kauma na nabiktima sa oplantsauron o kupan pagkampanya sa itong mga militar na pulisan sa kapanikadan. Wani mga kaigsunan nga karong adlaw, ipaigayo nato ining mga protesta kaduyog sa atong paglahom na makabaton na o justisya o maundang na ining nagkagrabing pasismo sa Estado. Maka inuklog ang atong kapulisan militar na dili sa tanang panahon ang
kabangis kasama sa gipakitang kabangis Duterte maghari din iso sa kanason nga giila nato kuno ba ang demokrasya. Nga mas gamhalan ang tingog sa katawhang nakikisog. Mas gamhalan ang singgit sa justisya sa mga biktima. Sa niluwag ng pagpamatay o paggamit sa balahon aron pigutan ng katawhan o pailumon ang nagreklamo. Patok sa nihaging administrasyong Duterte o karon sa kasamtangan. Malawamon kami nataliwaan niya ni karon kapag silbi kawaran to bares o pagdakop ni Duterte. Ang atong mga kaigsunan nila binat ang mga pamilya nakuyog na to karon. Ang yung biktima sa one time, big time, uban pang ihimong kampanya sa itong kapulisan. Kasi yung sayo na naman nilang puntoon. Ang mga kinabuhi, kay kuno lagi ni Hugista, gamit og droga. Nagawsang mga kapulisan na lang. Mo'y naay katungod nga buila, kung isa pa ang ay buhiyon o kilig. Sama nga gingon ang terpe. Kaya kung kilig, kung ikinahanglang tamnan, kung kung ito na kasi natin, kakinig kampanya droga, dili lang nakapekto. Sa atong mga kabos niya sa hinganlan sa kampanya droga, nagamit kini sa atong militar kapulisan. Sa panalo mo sa atong mga ebidensya batok sa mga aktivista o mga oposisyon. Igamit kini kong modus operandi sa pagpasakaw tumong kaso. Igamit ko sa kini aron adloko ng mga komunidad. Kaya kung magsaba-saba ang kata, batok ng gobyerno ha, masasawa kita sa mga durugistang sayon lamang putlon. Walay kahigayunan mga depensa silang kaugalingon diha sa proper court o kaha sa pagsubay sa atong panahon. Tungod kay ining maong nahitabo karon kapag aresto ni Duterte usa nakadahugan sa katawhan o nagginauta ang pinaagi ni matulit ang mga kahiwayan sa sistema sa ato ang justisya ug samotang makahinuklog ang atong mga militar o kapulisan. Yang tinuod nilang dapat servisyohan ang kabos na katawhang mas gihigawan sa balawat o dili ang mga kapitalista at naglikod sa gahom na mga nag-abuso sa katawhan. Busa, karong adlaw, kami sa bayan muna, hugot na nagigiusa sa mga pamilya o mga biktima sa kampanya kontra tukhang o ginunan sa mga biktima sa extrajudicial killing na kini atong kadaugan o naginauta na kini ang panugod aron makabot na nato ang tinuod ng hustisya kapiling mo hustisya o tinuod ang kasaban sa atong nason. Kaya salamat o mainitong kahamunod ka natong kanat. So the ICC, just for context, the ICC has been investigating these cases since 2018. A majority of these extrajudicial killings, most of them, in most of those cases, the police say that a majority of the people in those cases fought back, which is why they needed to utilize lethal force. But among other things that we've noted for the past few years, because Rappler has covered the drug war extensively, is that in many of those cases, the victims are mostly those coming from the opposition and others who are activists and known critics of the government that are usually being attacked. So we're going to be hearing a little bit from the family members here as well on what they think what they think happened during the drug war in a bit. So stay tuned, we still have more updates for you. Once again, I'm John Sichon, Rappler, Cebu.